Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa ating mga young blood singers. Hindi ko alam ang pangalan ng singing group nila pero talagang very touching. So magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid, mga anak ng Diyos sa iba't ibang dako at panig ng mundo at iba't ibang oras. Ang presensya ng Banal na Espiritu ang ating maranasan ngayong gabi. Salamat sa Pastor Jano sa pagpangasiwa at pangunguna ng ating pagsasamba sa gabing ito. So sa ating pag-umpisa tayo po ay manalangin. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Nagpupuri, nagpapasalamat kami sa inyo, higit sa lahat sa presensya ng Banal na Espiritu na sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, ang aming mga iisipan, ang aming mga pag-unawa, espiritual na bagay ay mabuksan upang aming maranasan ang katotohanan, kapangyarihan, liwanag ng inyong banal na salita para sa amin sa ikalalago at ikatitibay ng pananampalataya at ikasisigla sa pagkikipagsangkot, pagkikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Itong aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Okay, mga Amen. kapatid. Wow. So ngayong gabi, ating pag-aaralan na ang Iglesia, the last church in Revelation, Laodicean, the last generation of Christians. Pag in-apply natin sa ating pamumuhay ngayon, tayo ito, ang mensahe ng Panginoon ay kinakailangan magbalik loob. Saan tayo magbabalik loob? Ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Okay, habang nag-aaral tayo, patuloy ang ating prayer at damahin natin ang presensya, kilalanin natin ang presensya ng Banal na Espiritu. So, dapat sa hindi pa itong topic ngayon pero nakaugnay doon sa topic natin kahapon na Laodicean Church ay sinayasa at evaluated. Okay? So, always remember na ang mensahe dito sa ikapitong church, Iglesia, Laodicea is Christ's urgent counsel sa ating iglesia ngayon na tayo namumuhay sa huling yugto ng kasaysayan ng sanlibutan, no? So Revelation 3:19, advance muna tayo kasi 17 tayo kahapon. 3:19, babalik naman tayo bukas, no? Tingnan nyo, yung kanyang pagsaway sa atin, as many as I love, ang foundation lagi mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak. Nandito pa naman tayo sa last stage ng kasaysayan ng sanlibutan ito. Gusto niya talaga na makabahagi tayo sa gawain upang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan, na tayo yung magdadala ng huling babala sa sanlibutan. Ano? Upang ang mga tao na lahat na ating makasalamuha ay magkaroon ng privilege na makilala ang Panginoon at purihin, sambahin din ang Panginoon. Titingnan natin, no? As many as I love, I rebuke and chasten. Sasaway niya tayo by verbally. Pag hindi tayo makinig ng kanyang salita, gagawa siya ng paraan magiging physical. So yun ang matindi mga kapatid. Kaya ang kanyang counsel, hindi advice. Di ko alam kung anong kaibahan sa Tagalog, pero sa English magkaiba yung advice sa counsel. Kaya ang counsel niya sa atin, dito, be zealous, therefore, and repent. So dito muna tayo sa repentance at pag-aaral natin ngayong gabi. Sabi niya, sa lahat ng aking minamahal, ang siyang aking minamahal, aking sinasaway at dinidisiplina. Kaya, mga minamahal ko, ang sabi ng Panginoon, magiging masigasig kayo at magbalik loob. So ngayon, ganda ng magiging topic natin, ano? Tandaan natin yung pagbabalik loob, lagi yung change of mind or change of direction, ano? Ngayon, pag dinescribe natin ito yung
repentance or pagbabalik loob, intense of repentance. Ang ibig sabihin nito, you turn, change of direction, pwedeng physical or mental mindset. Ano? Yung physical natin sa positioning natin or mindset. In this case, ang sinasabi ng Panginoon sa atin na repent, saan tayo magre-repent? Kasi as a church, wala naman tayong ginagawang masama. Hindi naman tayo mga kriminal. Hindi naman tayo mga nagnanakaw. Halos, kung titingnan mo, we are the commandment-keeping people. We have the faith of Jesus Christ. Ano? So bakit sinasabi niya dito sa huling iglesia niya na magbalik loob kayo, magsisi kayo? Oh, napakahalaga. Ngayon, itong tinatawag na pagbabalik loob, pag ginagamit ng Bible ito, lagi siyang specific kung ano ang dapat pagsisisihan. Ano? Kagaya nito. Noong nag-preach si Peter ng Pentecost, anong preaching niya? Ano ang naging epekto na sa mga tao na nakakarinig? Their hearts were pricked at sabi nila, what shall we do? So yung preaching ni Peter about the message of Christ and Him crucified, namunga ng pagsisisi, pagbabalik loob in the context or in terms of crucifixion. Ngayon, ito namang yan yung mga nung Pentecost. Pero nung kausap ng Panginoon ang kanyang sariling bayan, ginamit niya ang kasaysayan na nangyari kay Propeta Jonah sa nangyari sa Nineveh. Nag-preach siya sa Nineveh, sinabi niya na ganito ang mga ginagawa niyo at ito ang sabi ng Diyos. Tingnan niyo kung sino ang nakinig, sino ang nag-order ng pagbabalik loob. Sila nagbalik loob in terms of their wickedness. So sa napag-aralan natin kahapon, itong ginawa ng dalawang nagrepent dito sa preaching ni Peter, sa preaching ni Jonah. Anong kasalanan nila? Works of the flesh or works of the law? Siyempre, works of the flesh. Although hindi naman lahat ay nagpako kay Kristo doon, pero yun ang desire nila kasi itong ang Jesus na ito ay papanggap na siya ay anak ng Diyos. Ngayon, dineclare ni Peter na itong iniisip nyo na nagpanggap ng Diyos, hindi siya nagpanggap na Diyos. Siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao at ibinigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Nung narinig nila yon sa pamamagitan ng presensya, gabay at paggawa ng banal na espiritu sa puso't isipan ng mga tao, ang kanilang tugon ay anong gagawin naman? What shall we do? Sabi ni Peter, repent for the remission of sins. So that is in terms of repentance. Specific talaga mga kapatid. Ngayong hari, narinig niya yung leader ng Nineveh, narinig niya na mali talagang ginawa natin, mga pang-aapi, mga lahat ng pinakamasamang kasamaan ay ginawa na nila at narinig nila yung mensahe ni Jonah. Sila ay nagsisi at nagbalik loob. Kaya yun ang sabi ng Panginoon na ang henerasyong ito tatayo yung mga taga Nineveh at hahatulan kayo laban sa inyo. Matindi mga kapatid, ano? So, in what sense na nagrepent yung taga Nineveh? Because nakita nila na mali talaga yung ginagawa nila. So tayo as a Laodicean church, lagi tayo nakakonect lang dun sa maligamgam o malahininga. Tapos na tayo dun. Huwag tayo ma-discourage mga kapatid. Kasi dinadiagnose, ini-evaluate lang tayo ng Panginoon para ipakita kung anong problema natin at maibibigay niya yung solusyon. Doon lang natin ma-appreciate, wow, thank you Lord for saving my soul. Talagang ang biyaya mo Lord, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, siyang naghihimok sa bawat isa sa amin. So dito, in terms of Laodicean message, bakit niya
gusto tayo mag-repent. So ito, alalahanin natin mga kapatid na itong temperature na ito ay hindi sa tubig. Ito ay temperature ng source ng ating gawain. Yung hot works, I know that works. Yung hot works ay gawaan ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu sa buhay ng mga nananampalataya. Yung cold works, natural na work yun, gawain ng laman. So kahit hindi natin turuan gumawa ng masama, gagawa talaga ng masama at i-enjoy pa. Ng mga kabataan, at least ako, ewan ko sa inyo, lahat ng mga kalokohan, ini-enjoy talaga namin ginagawang katatawanan. Pero pag kinonvict tayo ng banal na Espiritu, doon natin ma-realize. Ngayon, yung lukewarm, ito ay gawain ng laman, kinokopya yung gawain ng banal na Espiritu. Ayan ang lukewarm. Yan ang maligamgam. Kaya sayasatin talaga natin ang ating sarili at ihingi natin kay Lord kagaya ni David, search me, O God, and know my heart if there is a wicked way in me. Kasi ang gusto natin sa lahat ng gagawin natin, gusto natin magpuri sa Panginoon, di ba? Kaya lang may mga bagay na akala natin pagpupuri sa Panginoon pero hindi matatanggap ng Panginoon kasi yung driving force ay si ako. So through the Laodicean message, by the true witness, gusto niya yung ating gagawin is isa lang ang motivating factor, isa lang ang dynamo. The love of Christ constraineth us. So ngayon, in what sense na si Kristo ay hinihingi niya, inaalok niya, iniimbita niya ang Laodicean church magbalik loob, magrepent, magsisi. So ito na mga kapatid, magsisisi tayo. Alam naman natin yung repentance is change of mind. Dalawa. In regards sa verse 17, kasi tayo as a church, from leadership to the least of the members, yung mga bata, tayo, walang exempted dito. Sinasabi natin na mayaman tayo, kumpleto tayo sa liwanag spiritual. We are rich and increase with goods. Ang ibig sabihin niyan, kung increase with good, wala na tayong kailangan, hindi na natin kailangan si Kristo. Yan ang ating sariling evaluation. Kaya ginamit ni Jesus ang kanyang sarili, binigyan niya ng title, the true witness. Ang totoong testigo. So yan ang ating evaluation sa verse 17. Si Kristo naman, iba naman ang kanyang patotoo. Iba naman ang evaluation niya. Sabi niya, you are wretched, miserable, miserably, poor, blind, and naked. So ito dapat ang ating makita. At kung naniniwala talaga tayo kay Kristo, tatanggapin natin ang kanyang salita. Pangalawa, yung direction ng mindset natin, we have to move by the grace of God through the guidance of the Holy Spirit. We have to move away from change or turn around from works of the law to works of faith, motivated by the love of Christ, from self-righteousness to Christ's righteousness. So dito, ito yung sense kung bakit ginamit ng Panginoon ang experience ni Jonah, yung mga Nineveh. Basahin natin sa Matthew 12:41, tsaka gagamit tayo ng Luke 11:32 mamaya. Anong sabi ng Panginoon? Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Nineveh at sasaksi laban sa lahing ito. Yung generation na kausap ni Jesus doon. Yun ang tinatawag na physical, literal Israelites or Jews. Tayo ngayon ang mga spiritual Israelites. Itong revelation na pag-aralan natin ng first night, ito ay symbolic. Nagkakatawan ito at ang mensaheng nito ay dito ngayon sa spiritual Israel. Tayo ngayon ito. Meron din tayong problema. So kaya titingnan muna natin ito, tapos pupunta na tayo dun sa tinatawag na case study mamaya, So sabi, tatayo laban, saksi laban sa lahing ito. Bakit daw? Sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Ang ibig sabihin nito,
ang pagsisisi ng mga taga-Nineveh, pagsisisi mula sa kanilang masasamang gawain. That's work of the flesh. Pero ang Laodicean church walang ginagawang masama pero merong malaking problema. Pareho din pero kinuha ko lang ito para makita natin. No? Luke 11:32. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang nararito ngayon. Sinong tinutukoy ni Jesus? Siya yung reality ng message of salvation tangible sa pagkatao ni Kristo. Na siya ay Diyos, nagkatawang tao sa ating ikaliligtas. At ngayon, i-reject siya as a nation, ang bayan ng Israel. Hindi individual ha, kasi nandun si Nicodemus, nandun si Joseph of Arimathea, nandun yung mga disciples, sa yung 70 disciples, marami as individuals. Pero as a nation, they willfully, deliberately, and ultimately rejected Jesus Christ. Hindi lang doon sa crucifixion, kung hindi yung sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli, which was the greatest proof, evidence na si Kristo yung Mesaya na pinadala ng Ama para iligtas ang buong sanlibutan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kita nyo? So, sa sitwasyon ngayon natin bilang Laodicean, magkakaroon tayo ng case study sa dalawang tao. Una kay Job, panghuli yung ating pinaka-model sa ating pananampalataya, no? Si Jesus Christ. So si Jonah, nag-preach sa Nineveh, nag-preach ng repentance mula sa kanilang kasalanan, wickedness, Jonah chapter 1 verse 2, wickedness. That's work of the flesh. Si Jesus nag-preach sa mga Hudyo sa sarili niyang bayan. Nag-repent sila? Wala. Hindi sila nag-repent. Anong gusto ni Jesus mag-repent ang mga Hudyo, yung kanyang bayan? Self-righteousness, that is the works of the law. Gusto nila yung pumunta ng langit sa sarili nilang gawa. Antindi, no? So ngayon, bakit pinili ni Brother Epi yung si Jonah? Si Job. Titingnan natin mga kapatid, ano? So case study tayo, pag-aaralan natin. Yung iba, ng mga bata, narinig na natin to sa children's story, maganda. Model, kuminsan ginagawa natin si Job na model kasi sa kabila ng super hirap talagang dinaanan niya. Hindi lang siya nagkasakit. Una, namatay ang kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga ari-arian. Talagang matinding pinagdaanan niya. Pagkatapos noon, ang pinakahuli, yung nagkaroon siya ng sakit. At hindi lang yan, matindi pa. Dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan, hindi upang aliwin, kung hindi hatulan siya na meron siyang tinatagong kasalanan. So mga kapatid, pag-aaralan natin ngayon, hindi yung buong storya, kukunin natin yung mga highlights lang kasi wala na tayong time. Yung highlights ng mga pangyayari dito kay Job, iba sa ating traditional na nalaman. Pagdating sa pananampalataya, wala tayong question kay Job. Pagdating sa pagiging matuwid, wala din tayong question kay Job. Kasi Diyos mismo ang nag-declare sa kanya. Diyos mismo ang nagsabi na ang taong ito. So umpisa na natin mga kapatid ang pag-aaral. Job chapter 1 verse 1. Ito yung pinakalumang aklat talaga sa Old Testament. At marami naniniwala na itong aklat ni Job, isa ito sa mga binigay ng Diyos doon kay Moses ng 40 days and 40 nights sa Mount Sinai. So titingnan natin mga kapatid, ano? Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. At itong taong ito ay matuwid, mabait, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa mga masasamang gawain. Ganda, no? So yan yung chapter 1 verse 1, dinescribe na merong isang tao. Kung taga saan siya, ito yung pangalan niya, at ito yung kanyang lifestyle. Wala lang siyang address dito, pero yung lifestyle ang pinakamahalaga.
Pagdating sa verse 8, the same description, pero sa context ng usapan ng Diyos at si Satanas. Kasi alam naman natin na nagkaroon ng meeting doon sa langit. At ngayon, walang representative ang sanlibutan. Dapat ang representative doon si Adam. Pero wala si Adam. Kasi nga, nadali na si Adam eh. So ito ngayon si Satanas. Ano? Alam niyo na yung rest of the story, pero meron pa itong mga pag-aaral. Kaya lang, titingnan natin sa in the context of Laodicean message kasi baka maubusan tayo ng time. Pag mag-aral pa naman tayo ng everlasting gospel, ang kalaban ng everlasting gospel ay ang oras. So, kay matutulog, total, ilang gabi na lang naman tayo magpupuyat sa haba ng sinishare ni Brother Epi. Pero we are preparing ourselves for eternity by the grace of God. Amen? So dito in the context of God and Satan having a dialogue, the Lord said to Satan, kinonsider mo ba, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job, na walang kagaya niya dyan, doon sa sanlibutan? Siya ay matuwid, mabuting tao, nagsasamba sa Diyos, at umiiwas. Nandyan pa rin yung 4 na description. Ganda, no? At ang kasunod niyan, alam nyo na yung rest of the story, habang yun ang kanyang lifestyle, merong masamang nangyari sa kanya. At lahat ng mga kanyang tauhan, at least 4 yung dumating. Verses 13 to 19. Pag-report ng isa, hindi pa natatapos, dumating na naman yung isa, hindi pa natatapos, o katatapos pa lang, dumating na naman yung isa. Iisa yung statement nila. Ako lang po ang natirang buhay. Anong layunin? Upang magbalita sa inyo. Anong ibabalita? Yung bad news. Ito yung nangyari sa anak mo at yun ang mga nangyari. Ang tindi, no? Pagdating doon sa verse 20, 19 and 20, nalungkot siya. Kasi kahit sino namang tao talagang malulungkot. Sabi niya, naked I came out from my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave. Ito yung expression niya, ha? Hindi ibig sabihin na kasi mahilig tayo sa pag may namatay, halimbawa namatay si Brother Epi, sabihin, si Brother Epi, kinuha na ang kanyang hiram, hiram na buhay. Yung buhay natin mga kapatid, hindi ito hiram. Kasi walang taong lumapit sa Diyos at naghiram ng buhay. Tanda natin yan, ano? God did not send His Son. God did not lend His Son. For God so loved the world that He lent. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ipinahiram. Iko-correct nyo si Brother Epi, Kuya Epi. Hindi hiram, ibinigay. So kung binigay ang buhay natin, hindi hiram na buhay. Tatanda natin yan, ha? Pag may namatay, magse-service tayo, wag natin babanggitin na kasi sabi ni Job, expression ito ni Job sa kanyang naramdaman, normal yan sa lahat ng tao. Pero sabi niya, the Lord gave and the Lord will take it away. Pagkatapos niyan, pinuri pa rin niya ang pangalan ng Diyos, ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Then Job get up at pinunit niya ang kanyang damit and shaved his head and fell into the ground. And, tingnan nyo, nagsamba pa rin siya. So talagang matuwid si Job. Ang lifestyle niya, naghahandog siya para sa kanyang mga anak. Ngayon, punta tayo ng verse 22. Sa lahat ng pangyayaring ito, si Job ay hindi nagkasala o sisihin ng Diyos. Hindi, no? So walang question sa kanyang pananampalataya, walang question sa kanyang pagiging matuwid. Pagdating ng chapter 2, doon na nagkaroon na ng umpisa. Kasi alam nyo na yung usapan na sabi ng Panginoon, gawin mo lahat, ang gagawin mo maliban lang huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Kasi sabi ni ang challenge ni Satanas, kaya lang yung gumaganyan kasi pinagbibigyan mo. Huwag mong ibigay yung kanyang pangangailangan kung yun pa rin ang gagawin mo. Kung hindi ka mumurahin niya sa harap ng iyong mukha. Yan ang sinasabi ni Satanas. He will curse you in your face. Hindi, ano? Ayan, titingnan natin.
So dito, verse 22, hindi sa lahat ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job at hindi niya sinisi ang Diyos. Matatawag natin ito mga kapatid, siguro magre-react tayo, wow, praise the Lord. Oo. Kasi hanggang istorya lang tayo pero hindi pa natin naiuugnay kung gaano kahirap doon sa mga namatayan sa atin ng mga mahal sa buhay na bago pa lang. Tingnan nyo kung gaano kasakit na parang ang hirap tanggapin na wala na yung ating mahal sa buhay. Di ba? O kung ano man bagay, cellphone lang ang mawala sa'yo, nandun yung maraming contact mo, mabigat na yun. Kaya kung minsan, aagawin yung cellphone mo, ayaw mo ibigay. Pero yung mawala yung mahal natin sa buhay. At the same time, pagkatapos na mawala ng mahal sa buhay, nagkasakit pa tayo. Wala pa tayong pera dahil kagagastos lang sa pagpalibing. Mabigat masyado mga kapatid. So dito, si Job, hindi siya nagkasala sa kabila nito at hindi niya sinisi ang Diyos. Ngayon, sa madaling kwento, dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Ilan ang kaibigan ni Job, mga kapatid? 3 o 4? Okay, 4. So 3 muna yung nasa front ngayon kasi mamaya na yung kwento ng pang-4. Chapter 2, ano? Shortcut tayo, punta tayo ng chapter 6. Dito muna tayo sa asawa niya, no? Sa chapter 2 muna tayo. Sorry. Pati na yung asawa niya. Sabi niya, bakit patuloy, alam na natin yung rest of the story, ano? So sabi niya, hindi mo, iwanan mo na yung Diyos mo. Ganyan ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Lahat na ginawa mo para sa Kanya? Tapos yan ang gagawin niya? Wow! Kaya sinabi nung kanina na sa verse 22 na hindi niya sinisi ang Diyos. Pagdating dito sa chapter 2, habang kinakausap siya ng asawa, sabi ni Job, you are speaking as one of the foolish woman speaks. Para kang mangmang, isang babaeng mangmang. Shall we actually accept? Ito lang bang pwede nating tanggapin ang kabutihan ng Diyos? Pero pag may dumating ng sitwasyon na hindi maganda, pababayaan na natin yon. So sa kabila nito, dinescribe na naman mga kapatid. Pero dahan-dahan nang dumarating sa katawan ni Job. Ang sabi dito, sa lahat ng ito, si Job hindi nagkasala sa kanyang bibig. Bakit i-describe yung kanyang bibig? Kanina hindi siya nagkasala. So naisip natin na pagkakasala ay gumawa ng masama. Pero dito, ang sense ng pagkakasala is something na nangyayari sa loob mo. So dito, in-explain na despite all this, Job did not sin. Kanina sa chapter 1, he did not sin. Dito, dinescribe, he did not sin with his lips. Kasi pupurihin talaga niya ang Panginoon. At sinabi niya sa asawa, hindi pwede. Hindi pwedeng puro lang mabuting tinatanggap natin sa Panginoon. Ngayon, yung mga kaibigan naman ni Job, dumating sa chapter 6. Doon na tayo sa chapter 6, ano? Ang purpose nila is to comfort, pero actually is not to comfort. Kasi Eastern mentality, natural mentality natin, pag merong mga nagkakasala o merong mga diferensya yung, anong tawag niyan? Merong disability, hindi ko alam sa Tagalog, o nakalimutan ko lang, kapansanan. Pag merong kapansanan ng tao, automatic iniisip natin may kasalanan ito. John chapter 9, sino nagkasala doon sa batang bulag? Yung magulang o siya mismo? Yan. So lahat na may mga kapansanan o ano, automatic meron tayong mindset na galing yan sa Diyos kasi meron kang kasalanan na ginawa. Kaya lang ang nangyari sa iyo, Job, sikreto. No? So punta tayo doon sa chapter 6, verse 24 and 25. Anong sabi ni Job sa kanyang mga kaibigan? Sabihin niyo sa akin at ako'y tatahimik. Sabihin niyo, ipaliwanag niyo sa akin kung saan ako nagkasala. Masakit ang katotohanan ng mga salitang sinasabi niyo. Pero ano ang katuturan? Tingnan niyo sa Tagalog Bible niyo kasi tiningnan ko yung word doon na itong sinasabi niyo sa akin para lang totoo. Pero hindi, walang katuturuan yan dahil yung sinasabi nyo tungkol sa akin, yung mga accusation nyo, wala talaga akong ginawang kasalanan. Kaya sabi niya, masakit na katotohanan sinasabi nyo.
Lalong masakit kasi hindi nga niya ginagawa. But what do your condemnations accomplish? Anong mangyayari niyan sa mga sinasabi niyo sa akin? Walang mangyayari yan kasi hindi yan totoo. Di ba? Punta tayo ng verse 29 and 30. Sabi niya, pwede bang tigilan niyo na lang yan? Please turn away. Let there be no injustice. Injustice ang sinasabi ni Job kasi wala nga siyang kasalanan. So dinescribe ng Panginoon, dinescribe sa verse 1, dinescribe ng Panginoon sa verse 8, chapter 1 ito ang sinasabi ko, that Job is righteous, he's a right man, righteous, upright, worship God or fear God, and eschewed evil. So ngayon sasabihin niyo sa akin na meron akong tinatagong kasalanan. Please, stop it. Tigilan niyo na yan. Turn away. Bakit? My righteousness still in it. Matuwid pa rin ako. So dito, dinidepensahan niya na yung kanyang pagiging matuwid. Is there any wickedness in my lips? Ito na. Ano, di ba kanina hindi siya nagkasala sa kanyang bibig? So dito, gusto niyang tiyakin sa kanyang mga kaibigan na nag-a-accuse sa kanya. Ang purpose ng kanyang kaibigan is to comfort. Pero siguro dahil hindi pa sila naka-attend ng Bible seminar natin, pero kahit hindi tayo nagse-seminar ng ganito, by nature, yun talaga ang sasabihin natin. Ano? We are not better than anybody else, mga kapatid. We have the same materials, we have the same mentality. Kaya Old Covenant is not about time, is our nature, our status. Is there any wickedness in my lips? Can my mouth not discern malice or perverse things, sabi sa King James? Grabe, ano? So yan ang discussion nila, dialogue, talagang mainit ang kanilang discussion. Tungkol yan sa Panginoon ang dinidiscuss nila. Sa Panginoon, kasalanan ni Job, in the side ng kanyang kaibigan, kasalanan ni Job, in the side of Job, yung kanyang katwiran. Punta tayo ng chapter 10. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, sinabi na ni Job, sasabihin ko sa Diyos, huwag mo akong hahatulan. Ipakita mo sa akin kung bakit ako ay ginatinto mo. Saan ba ako nagkasala? Ano? Chapter 10 verse 2. Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako inaaway? Bakit mo ako pinaparusahan? Sasabihin ko ito sa Diyos. Kasi kung totoo sinasabi ng kanyang mga kaibigan, at alam ni Job na yung sinasabi ng kaibigan niya ay hindi tama, so saan lalapit si Job? Siyempre doon sa pinakamakapangyarihan na nakakaalam ng lahat. Sasabihin ko ito sa Diyos. Huwag mong gawin ito sa akin. Ngayon, kung gusto mong gawin talaga ito, bago mo gawin, ipakita mo sa akin muna kung saan ako lumaban sa iyo, nagkamali sa iyo. Verse 7. Alam mo lahat, alam mo naman ang lahat, alam mo naman ito na hindi ako masama. There is none that can deliver out of thy hand. Panginoon, ikaw lang ang pwede maghatol. Walang pwedeng lumaban sa iyo. Pero alam mo, Lord, na hindi ako masama. Tama si Job o hindi? Tama. Alam ng Diyos? Alam. Matuwid si Job? Matuwid. Anong righteousness ito? Works of faith? Works of the flesh? Or works of the law? Oh, tuloy natin sa verse 14. So kakausapin niya ang Diyos. Kung ako ay nagkasala, isulat mo ito. Markahan mo ito. Ngayon naman, talagang nagkasala talaga ako, huwag mo akong iaring ganap. Thou wilt not acquit me from mine iniquity. Kung meron akong ginawang kasamaan, huwag mo akong iaring ganap. Kung meron akong kasalanan. Kung meron akong kasalanan, markahan mo, isulat mo in the book of record.
If I be wicked, woe unto me. Aba sa akin. And if I be righteous, yet I will not lift up my head. I am full of confusion, therefore see thou my affliction. Panginoon, punong-puno na talaga ako ng hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan ba ako nagkasala? Pakita mo sa akin. Ano? So, pupunta tayo dito sa isa sa pinakagamit na ginagawang example si Job. Mga kapatid, meron tayong tinatawag na sinang favorite mo na Bible character. Iba-iba, no? Kasi iba-ibang pinagdadaanan. Pero dapat ang isa lang diyan kasi sila sa kanilang pagkatao merong kahinaan pero nagre-represent sila kay Jesus. So isa sa mga tinatawag natin, hindi naman idolize pero yung hinahangaan o ginagamit lagi pagdating sa pananampalataya dahil lahat tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Kaya yun ang ang nangyayari mga kapatid. So, pagdating sa hirap ng buhay natin, kay Job talaga tayo pupunta. Yung chapter 13 verse 15. Ano? Sabi niya, though he slay me, ito yung sa King James version. Though he slay me, yet I will trust in him. Di ba yan ang ginagamit natin? Kahit anong mangyari, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pero dito, tututukan natin mga kapatid, ano? Kahit niya ako patayin, kung patayin man niya ako, kung saan ako nagkasala na hindi ko alam at hindi niya sinasabi sa akin, pero ako patuloy na magtitiwala sa Kanya. Tingnan niyo yung katrugtong. But ngunit, I will maintain my own ways before Him. I will maintain my integrity before Him. Tingnan niyo yung English Standard Version. Though He slay me, I will hope in Him. Maganda pakinggan. Pero in the context of righteousness by faith against righteousness by works of the law. Ituloy natin yung verse. Sabi niya, though he slay me, English Standard Version, I will hope in him, yet I will argue my ways to his face. Naalala niyo yung sinabi ni Satanas na he will curse you in front of your face? Ito na. Maniniwala ako sa Diyos, patayin man niya ako. Hindi ako magbabago. Si Peter, Panginoon, sinasabi mong itatakwil ka, sila, itatakwil ka nila, pero ibahin mo ito. Kahit sa kamatayan, hindi kita iiwanan. Si Peter. Tayo naman, iiyak-iyak, kakanta tayo, Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. My Jesus, I lovely. Parang ang ganda kantahin. Pagdating ng pagsubok, hindi pala kaya. Nakita na natin yung old covenant kung paano gumana sa atin. Yet I will argue my ways, my integrity, my righteousness to his face. New Living Translation. God might kill me, but I have no other hope. Praise the Lord. Sabi niya dito, I'm going to argue my case with him. Hindi, no? The Message Bible. Because even if he kills me, I'd keep on hoping. I defend my innocence to the very end. To the last drop of the blood. Ang ibig sabihin nito mga kapatid. Sa huling patak ng dugo, ipaglalaban ko ang aking pagiging inosente, ang aking pagiging walang kasalanan, ang aking pagiging matuwid. Christian Standard Bible, even if he kills me, I will hope in him. I will still defend my ways before him. Wow. Kita natin mga kapatid. So pag-aralan natin, medyo mabigat ito kasi iba yung traditional knowledge natin sa kwento ni Job. Talagang napakabuti ni Job sa kabila ng nangyayari. Pero pag sinayasat natin ito at i-link natin doon sa mensahe, ano ang purpose ni Lord? Bakit dadaan si Job sa napakahirap na sitwasyon para lang patunayan na siya ay matuwid? Totoong matuwid si Job? Totoo. Ang question mga kapatid, saan nagmumula ang kanyang katwiran? May kaligtasan ba doon sa kanyang katwiran? Ano ang source ng kanyang katwiran? Ano ang source ng kanyang innocence?
Bakit kung naniniwala siya sa Diyos, bakit niya haharapan ang Diyos at ipagpapatuloy niya ipaglaban ang kaso niya laban sa Diyos hanggang sa huling patak ng dugo, even to the end, sa mukha mismo ng Diyos. O, tuloy tayo, chapter 13 verse 23. Sabi niya, Panginoon, ilan ba, gaano kadami ang aking pagkakasala, ang aking kasamaan at ang aking mga kasalanan? Isabihin mo sa akin, nandiyan yung tatlong definition ng kasalanan: iniquities, sin, and transgression. Yung iniquity, yan yung nature natin. Sa nature ko, Panginoon, bilangin mo, sabihin mo sa akin. Sa akin mga actions, mga nagawa, sabihin mo sa akin. Kung nagsalangsang ako sa iyo, sabihin mo sa akin. Make me know my transgression. Ilan bang aking mga pagkakasala? Verse 24. Bakit ka nagtatago sa akin? Nasaan ka? Magpakita ka, sabihin mo sa akin. At tinuturing mo ako ngayong kaaway, saan ba ako nagkasala? Tapat ako sa iyo. Wherefore, hidest thou thy face and holdest me for thine enemy. Tinuturing mo ako ngayong kaaway sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Ayan mga kapatid. Larga tayo sa chapter 16. Kasi hindi natin pwedeng buuhin ito kasi mahaba yan, 42 chapters. So kinukuha lang natin yung highlights, yung case ni Job sa karanasan niya, sa conversation niya sa kanyang mga kaibigan, at syempre, wala na siyang ibang pupuntahan, where will go to the Lord. Sabi naman ni Lord, come, let us reason together. Pero titingnan natin kung ano ang presentation ni Job ng kanyang sarili sa gitna ng mangyayari sa kanya. Though he slay me, I will trust in him. Ang ganda nun, no? Pero pag binuo mo pala yon, meron palang karugtong na, Panginoon, magkakamali ka, no? Chapter 16 verse 15. I have sewed sackcloth upon my skin and defiled my face, my personality in the dust. Ibig sabihin nito, nagsuot siya ng sako, yung ginagawa nila pag meron silang mga tinatawag na parang nagpupuasa, anong tawag niya sa Tagalog? Yung nagluluksa. Naglagay siya ng damit na pangluksa. Binalot niya yung kanyang sarili at itinago niya ang kanyang mukha para wala na makita ang mga tao kung hindi ang kanyang pagiging makasalanan na kanyang hindi ginawa. Nakuha natin mga kapatid. Ipagsisisi niya ang kasalanan na hindi niya ginawa. Matindi ano? Oh. Sabi niya, my face is foul with weeping. Namamaga na yung aking mukha ng kaiiyak. On my eyelids is the shadow of death. Nandito na yung anino ng kamatayan pero buhay pa rin ako kasi alam ko wala akong kasalanan. Tingnan natin sa 17 to 22. Yung tuloy-tuloy na ito. Not for any injustice in my hands, as my prayer is pure. So babasahin niyo yan mga kapatid, ang presentation niya sa kanyang sarili. Not any injustice in my hands, also my prayer is pure. Bakit ganitong nangyari sa akin? Cover not down my blood. Huwag mong kunin ang aking buhay. No? Pag sinabing cover not my blood, huwag mong tatakpan. Yung blood kasi buhay eh. And let my cry have no place. Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high. Kung ano man nangyayari sa akin, naka-record sa langit. Takbo tayo ng 23. But he knoweth the way that I take it. Alam ng Diyos kung paano ako lumakad, paano ako mamuhay. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Wow! Meron tumutunog sa inyong tainga? Anong sinasabi? When he tried me, I shall come forth with gold as gold. Nandiyan yan sa Laodicean message, buy me a gold tried with fire. Di ba? Verse 10 yan. Anyway, punta tayo ng verse 11. My foot had held the steps. Yung aking paa, iniingatan ko, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
yung aking mga lakad ay nandyan sa inyong mga daan. His ways I have kept. Iningatan ko ang inyong mga turo and not declined. Di ako matras, hindi ako nag-backslide. Neither I have gone back from the commandments of his lips. Yung utos ng Diyos na sinabi niya mismo. Ito pinakamatindi. Tinuturing ko ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Words of his mouth. Mas higit pa kaysa aking pangangailangan ng pagkain. Yung physical, literal na pagkain. Kaya masasabi talaga natin yung faithfulness ni Job, walang question. Yung righteousness ni Job, walang question. Na matuwid siya. Ang tanong lang, saan galing nagmumula ang kanyang pagiging matuwid? Ayan. So dito, sa chapter 31 verse 6, sabi niya, let God, pahintulutan ang Diyos na ako ay timbangin. Sa anong klaseng timbangan? Timbangan na walang daya. Kasi kung minsan pag magbabiyahe kayo dyan mga kapatid sa mga kung saan mga highway, meron silang mga tinitinda na lansones o ano, o mga isda, kung ano, may dala-dala na yung nagtitinda ng timbangan. Ano, ewan ko kung naranasan nyo na yung bumili kayo ng timbangan. Pag uwi nyo, tinimbang ngunit kulang. Pero ang turing ni Job sa Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kailangan niya ng timbangan na walang daya. Let God weigh me. Hatulan ako ng Diyos sa tamang paghatol na walang daya. Let God weigh me in honest scale, and He will know that I am blameless. Pag gumamit ang Diyos ng timbangan at timbangan niya ako sa tamang timbangan, doon pa lang niya malalaman na wala akong kasalanan. Kaya sa Tagalog, linagay ko dito, timbangin mo ako sa matuwid na timbangan. Hindi lang basta timbangan ang gamitin mo, Panginoon. Kailangan yung matuwid na timbangan. Para ano? Upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Wow, I congratulate myself. Nakita natin mga kapatid. Nakita nyo kung bakit ginamit ko itong Job ngayon. So punta tayo ng chapter 32 verse 1. Yung kanyang tatlong kaibigan. So these three men ceased to answer Job. Bakit? Bakit tumigil na yung kanyang mga kaibigan? Because he was righteous in his own eyes. Di ba yan din ang feeling natin? Kung meron tayong nakaalitan sa simbahan, sa ating katrabaho, never na tayong nauna nagkasala. Sila lagi. Di ba? Kung minsan nagkasala tayo, pero ang hirap tanggapin, so hindi na lang natin pag-uusapan. Kasi I love myself. Self-preservation, ito yung nature natin. So dito, yung kanyang kaibigan na dapat mag-comfort sa kanya, na nag-accuse sa kanya na meron kang sekreto, kaya ginaganyan ka ng Diyos. Sino talagang ina-accuse ng mga taong ito? Ang Diyos. God is not just. Pati si Job, iisa yung point nila sa pag-uusap nila na walang justice sa Panginoon. So tumigil sila pagsagot kay Job because he was righteous in his eyes. Oh. Ito na mga kapatid. Kasi tinanong ko kanina ilang kaibigan ni Job? 3, 4, meron pang 4. Si Elihu, yung pinakabata sa kanila. Basahin natin, no? Then was kindled the wrath of Elihu, the son of Barashiel, the Bozite, of the kindred of Ram. Bakit? Against Job was his wrath kindled because nagalit ito pinakabata sa kanila dahil because he, that is Job, justified himself rather than God. Tingnan nyo dyan sa mga Bible nyo kung anong translation nyo. Iisa lang yung point. Walang magawa yung tatlo niyang kaibigan. Dahil magaling si Job tapat siya sa Panginoon. Alam niya na wala siyang kasalanan. So he justified himself rather than God. Tingnan natin sa Good News Translation. God's Word Translation. Good Word Translation. Elihu, the son of Barashiel, a descendant of Buz from the family of Ram,
became very angry with Job because he thought he was more righteous than God. Nakita niyo mga kapatid? Tuloy tayo sa verse 3. Mabigat ang labanan dito. And also against the three friends was his wrath, si Elihu ito, kindled. Bakit? Because they had found no answer and yet condemned Job. Wala naman silang maibigay ng comfort, wala silang maibigay ng sagot tungkol sa pangyayari, bakit nangyari kay Job yun. Tapos hahatulan nila si Job. Dito ngayon, ito si Elihu, ito yung nagkakatawa, nagre-represent Jesus against our accuser. Tinan mo, pag may masamang mangyari, ang tinuturing talaga natin, ang sinisisi natin ng Diyos. Never na ang tao magsisi kay Satanas. Kasi si Satanas. Sinisisi lang natin si Satanas pag meron tayong mga Bible seminar, nag-brown out, naku, si Satanas talaga. Meron tayong mga program, tapos hindi natuloy o na-delay, naku, si Satanas talaga. No? Pero yung mga bagyo, mga lindol, tapos nasaan ang Diyos? Nasaan ka, Lord? Iligtas mo naman kami. Kaya hindi naligtas. Talagang mapait. Pero sasabihin natin, magpapatuloy lang tayo. Nakaka-relate talaga itong experience ni Job. Pero bakit? Kaya nga, ang tanong ko kanina, bakit kailangan ni Job dumaan dito para patunayan lang kay Satanas na righteous si Job? Hindi yan. Merong problema si Job. Ang problema ni Job is Laodicean problem. Tuloy tayo. Verse 4 ng 32. Now Elihu waited till Job had spoken. Bakit? Because they were elder than him. Siya yung pinakabata sa kanila, so tahimik siya. Hanggang tapos na sila nag-usap, tapos na sila nag-argue kung ano mang ginawa nila, walang justice na natagpuan, walang comfort na natagpuan, naghintay si Elihu, pagkatapos ng lahat, doon niya rinibuke si Job because he justified himself rather than God. Ito namang tatlo na to, wala namang makitang evidence, walang mabigay na comfort, na aliw, tapos hahatulan nila si Job. Intindi, no? Pagdating sa 34, ito na yung tono ni Elihu. Yan. Job chapter 34 verses 1 to 5. Elihu answered, continued his discourse, sabi niya, pakinggan mo aking sasabihin sa iyo dahil matalino ka eh. Makinig ka sa akin dahil ikaw ay maraming nalalaman. Verse 3, for the ears tries words as the taste or mouth taste food. The tongue. No? Ang tainga, nakikinig ng words, kagaya din ng dila ng bibig. Tumitikim ng pagkain. So ngayon, piliin natin sa ating sarili kung alin ang tama. Alamin natin sa ating sarili. Kasama na ngayon dito, kasi nandun nga sila para mag-comfort. Si Elihu ngayon ang nagre-represent talaga ng justice sa Panginoon. Let us know among ourselves what is good. Hindi lang ikaw, kasama ako, tayo lahat. Alamin natin. Let us choose for ourselves what is right. Let us know among ourselves what is good. Bakit? For Job said, I am righteous, but God has taken away my integrity, my right. I am, sa ano ito, American Bible, Amplified Bible Contemporary, Amplified Bible Contemporary English. Job said, I am innocent and uncompromisingly righteous. I am righteous, but God has taken away my right. Tindi, no? 35 verses 1. Elihu spoke moreover said, iniisip mo ba na tama that thou said, my righteousness is more than God's? Tama ba yung pag-iisip mo? Tama ba yung iniisip mo na ang iyong katwiran ay mas higit pa sa Diyos? Wow. Tingnan natin ito sa nakita na natin yung case ni Job sa kanyang discussion, ano? Para mabilis tayo kasi alas 8 na dyan sa inyo. Hindi pa tayo kay Job. Ngayon sa
tagal-tagal nag-umpisa na. Ito, 3 beses nagkikipag-usap ang Diyos sa kanya. Dito sa chapter 38 verses 1 to 4, sabi ng Panginoon, finally God answered Job from the eyes of a violent storm. He said, huwag na itanong sa akin mga kapatid kung gaano kalakas. Basta ganyan yung mentality nila noon kung paano magkipag-usap ang Diyos. Why do you confuse the issue? Anong issue? Yung buhay ni Job. Hindi naman alam ni Job kung bakit nangyari sa kanya eh. Di ba? Ang naisip naman natin, laging si Satanas. Pero ang Diyos, God has to deal with Job with his problem because Job has a big problem in his being righteous, upright, worship God, or fear God, and it should evil. Lahat ito, tama itong 4 na gawain ito, pero may problema dyan. So sabi ng Panginoon, why do you confuse the issue? Why do you think without knowing? Iniisip mo na hindi mo nga alam kung anong sinasabi mo? Ngayon mag-uusap tayo. Pull yourself together, Job. Up on your feet. Stand tall. Usapan ng lalaki ito. I have some questions for you. I want some straight answers. Ito na yung unang question ng Panginoon sa kanya. Job, saan ka nung itinatag ko ang pundasyon ng sanlibutan? Sagutin mo ako dahil marami ka namang alam eh. Ito yung message version ng Bible, no? Habang nagsasalita ang Panginoon, una, pangalawa, pangatlo, ito yung sagot ni Job. And then the Lord said to Job, will the fault finder contend with the Almighty? Pangalawa na ito ni Job, ng Panginoon. The fault finder, sa Bisaya, himantayon. Yung wala nang ibang titingnan, wala nang ibang babantayan kung hindi yung mga mali ng iba. Ngayon, ang binantayan ni Job, yung mali ng Diyos. Diyos, mali ka. Tama ako. Di ba yan ang Laodicean? Ito ang sabi ng true witness, ito yung sabi natin. Itong sabi ng Diyos, itong sabi ni Job. Sabi ni Job, timbangin mo ako sa tamang timbangan. Sabi ng Panginoon, di ba malami kang alam? Sagutin mo ako. Ang ganda ng conversation nila, pero titingnan natin, no? Will the fault finder contend with the Almighty? Let him who rebukes God give an answer. Siya na nagsasaway, naghahatol, nag-iisip sa Diyos, magbigay ng kasagutan. Let him who rebukes God give an answer. Itong answer ni Job, oh. Then Job answered the Lord and said, behold, I am vile, I am insignificant, wala akong kwenta. Dito na kasi na-realize na ni Job, nag-uusap na sila eh. Tingnan mo, Lord, wala akong kwenta. Anong masasabi ko sa iyo? Ikaw na lang magsalita, Lord. Ilalagay ko na lang ang aking kamay sa aking bibig. Marami na akong sinabi. Pero ngayon, sa panahong ito, ikaw ang magsalita, Lord. Ilagay ko sa aking bibig. No? So and then Job answered the Lord said, dito na tayo sa 42. I know that thou canst do everything, and that no thought can be withheld from thee. Walang iniisip sa isip ng tao na itatago sa iyo. Itong lahat ay hayag. Ito na yung verse 3. Mali yung nalagay ko, 42, 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasi yan eh. Ito na. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore, si Job ito, no? Therefore, ako magsasalita. I uttered, sasabihin ko ngayon, na hindi ko naunawaan. Ito na. I uttered that I understood not things too wonderful for me which I knew not. Sasabihin ko na sa iyo, Lord, ngayon. Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naintindihan. Sa mga bagay na napakaganda para sa akin, kasi nag-usap na sila ng Panginoon eh. Napakaganda sa akin, pero hindi ko alam. Anong problema ng Laodicea? Hindi natin alam na tayo ay ganito. Ang akala natin tayo ay mayaman, lahat ng bagay nandiyan sa atin. Sabi ni Lord, kawawa kayo, hubad kayo, miserable kayo. Alam ba natin yon? Hindi. Ito yung case ni Job. Nagsalita siya ng hindi niya naintindihan sa mga bagay na napakaganda sa kanya na hindi niya alam.
Kaya sabi niya, verse 4, Panginoon, pwede ba? Makinig ka muna ngayon, magsasalita uli ako. Pwede ba? Please, I will demand thee to declare unto me, Lord. Magsasabi ako sa iyo, magsasalita ako. Narinig ko na. Verse 5, narinig kita sa aking pakikinig. Naalala niyo sabi ni Eliho? Na yung tainga nakikinig ng salita at yung bibig, yung dila sa pagkain. Sabi ni Job dito, Panginoon, narinig kita noon ng pakikinig sa aking tainga. Kasi faith comes from hearing and hearing the word of God. Pero ngayon, hindi lang yung aking narinig. Ngayon, naintindihan ko na, nakita ko na. Wherefore, in conclusion, Panginoon, sa ating pag-uusap at sa nangyari sa akin, I abhor myself and repent in dust and ashes. Anong kasalanan ni Job na ginawang masama na bakit siya magre-repent? Yung repentance ni Job, yung mga bagay na hindi niya alam, na akala niya alam niya na. So yun ang sinasabi ng Panginoon sa Laodicean Church. Repent, kasi hindi nyo alam na kayo ay kawawa, hubad, miserable at bulag. Alam ba natin yun? Akala natin alam kasi yun ang naririnig natin, yun ang nababasa natin. Pero in the sense of understanding and absorbing this truth na tayo ay miserable, hindi natin natatanggap yan. Sorry mga kapatid na pahaba ito, pero napakahalaga na makita natin kung gaano kalala ang ating sitwasyon. Pagdating sa activities, ang dami nating activities. Walang question mga kapatid. Ang hindi tayo aware, ano ba ang driving force ng mga activities natin? Are we doing it for the glory of God? O para malaman nila yung ating simbahan, yung ating denomination, yung ating activities? Pakinggan nyo sa YouTube yung ating mga co-workers. Most of the time, talagang tinataas natin yung ating denomination. At wala nang ibang tama kundi tayo lang. At ang dating ng ating mga presentations, purong dahil yun ang paniniwala nilang mali, wala silang kaligtasan. Kaya pag mayroong mga ibang mga big fish, mga giant leaders ng ibang denomination at na-convert sa Adventist, big deal yan. Trending kaagad yan sa Facebook at sa reels na may na-convert na ganito. So mga kapatid, tuloy natin itong sinasabi ng great controversy, yung sa time of trouble. Bakit kailangan ni Job dumaan? Tayong Laodicean Church, kailangan natin dumaan. In the context ng great time of trouble, sabi ni Ellen White, their affliction is great. The flames of the furnace seem about to consume them. Ito yung last generation tayo ito. But the refiner will bring them forth as gold tried with fire. So nakakonect ba ito? May nagre-ring ba dyan sa inyo sa Laodicean message? Gold tried with fire. Yan yung ino-offer ng Panginoon sa atin. Paano niya i-offer ito? Dadalhin niya tayo doon. Yung dating sa kaaway na pahihirapan tayo, kagaya ni Job, plano pala ng Panginoon yon para gamutin tayo sa ating sakit na hindi natin alam. At ang sakit natin is self-righteousness. Denominational pride. Yan ang nangyari sa literal Israelites at ito din ang problema sa spiritual Israelites. Kaya hindi natin ito makita kasi spiritual ang issue. Hindi na ko-connect sa atin ng 5 senses natin. Kasi spiritual ito eh. So pandaraya, kaya bukas, Laodicean is deceived. Yan ang pag-aaralan natin bukas. Pero tingnan niyo mga kapatid, God's love for His children during the period of their severest trial is as strong, as tender as in the days of their sunniest prosperity. So ang dating, ang arrive, parang napakabigat. Pero ang Panginoon kasama natin lagi. May purpose ang Panginoon. Babalatan niya lahat ng kasalanan na meron sa atin. Susunugin niya lahat ng mga self-righteousness na pagtitiwala sa atin. Kaya sa Philippians chapter 3, verse 3, ang sabi doon, we are the circumcision not of hands and have no confidence in the flesh. We are the circumcision of Jesus Christ and no confidence in the flesh.
Ang purpose lang ng three angels message, everlasting gospel for the Laodicean church, the Seventh-day Adventist, to demonstrate the everlasting gospel. Anything that has self on it has to go to the fire. Susunugin lahat yun. Upang si Kristo lang talaga ang makita sa atin. So ngayon, last part. Puntahan na natin si Jesus. Yun ang kay Job, ito si Jesus. Si Jesus pinadala ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pero hindi siya pinadala dito para maging magpaka-Diyos. Ginawa siyang tao dahil yung taong nahulog sa kasalanan, yun ang taong nangangailangan ng kaligtasan. So sabi ni Pablo, let this mind be in you. That mindset, that attitude. Paano tayo magkaroon ng attitude ni Christ? By spending time with His Word. Yung sinasabi ni Lord, kainin nyo ang aking laman. Kain means to absorb. We study the Word of God. We study the humanity of Jesus Christ. His righteousness. His life, His perfect life. His glorious resurrection, sacrificial death, miraculous birth. Kaya alam na natin to, nagpakumbaba siya. Hindi niya inagaw yung pagka-Diyos kasi Diyos talaga siya by nature eh. But He made Himself of no reputation. Tayo mayroon na lang tayo na pag-aralan. Huwag mo akong gaganituhin na kasi mas mataas yung pinag-aralan ko sa iyo. Ano? So, being found in the likeness of man, He humbled Himself. That's determination, the mind of Christ. Yan dapat ang meron tayo. Basahin natin ito araw-araw. Becoming obedient to death. Hindi lang sa kamatayan, kung hindi sa kamatayan ng cross. Yan si Jesus. Ngayon, yung mission niya nung nandito siya, pagkatapos niya ang nabaptized, ready na siya for ministry, dadaan muna siya sa pagsubok. Pero doon sa kanyang pagsubok, kasama niya ang banal na Espiritu. Jesus was full of the Holy Spirit, left Jordan and was led by the Holy Spirit into wilderness. Pagdating sa verse 14, Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, wag na nating hintayin ang banal na Espiritu. Nandito na yung banal na Espiritu na nanahan sa atin. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, basahin nyo. Romans chapter 5 verse 5. Ang pag-asa ay hindi nagbibigo sa atin. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos binuhos sa ating mga puso. Romans chapter 5 verse 5. Pakicheck ng mga Bible nyo. Ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang agape, binuhos sa ating mga puso, nino? Ng banal na Espiritu. Na ano? Na ibinigay sa atin. Tingnan nyo yung verb tense. 1 Corinthians 6:13. Di nyo ba alam, laging ginagamit natin ito sa health lecture. Pero yung health lecture natin, hindi lang hanggang health, dito mismo sa spiritual na kailangan natin. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? Tapos maghihintay tayo na maghihintay. Ang latter rain, mga kapatid, is the message of God brought to us by the Holy Spirit. Huwag tayong makonfuse sa latter rain and the Holy Spirit. Latter rain is the message of God. Ano? Deuteronomy 32 verse 2. I-check nyo, isulat nyo, pakitingnan nyo. So ang Panginoon mismo sa sarili niyang buhay pagligtas sa atin, nakadepende siya sa Diyos. John 5:19. The Son of Man can do nothing. Naalala niyo sabi ni Jesus, without me you can do nothing. Sabi ni Kristo sa mga believers, kung wala si Kristo, ang mga believers walang magawa. Pag sinabi natin may nagawa tayo, kinokontra natin siya para tayo talagang Laodicea. So si Jesus mismo, bilang ating example, sabi niya, the Son, capital S, anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos, wala siya magawa sa kanyang sarili maliban sa kanyang nakikita sa Ama kung anong ginagawa ng Ama. Kaya sabi ni Jesus kay Philip, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, at least sa aking ginawa, ay ako ay galing sa Ama dahil yan ay gawain ng Ama. So except what He sees the Father doing, for whatever whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. So kung anong pamumuhay, lahat ng ginawa at activities ng ating Panginoon dito sa lupa, yun ay sang-ayon sa kanyang nakikita sa Ama. Kita natin? So ang magiging model lang talaga natin, hindi si Job, hindi si Paul, hindi si Moses, si Joseph, si David, wala. Si Jesus lang. Kasi siya yung nanagumpay sa lahat ng mga failures ng ating mga ninuno at sa ating mga buhay ngayon, si Jesus lang ang victorious. Praise the Lord. John 5:30.
I can do nothing by myself. I judge only as I hear. Kanina nakita, ngayon sa kanyang narinig, sa kanyang ama. And my judgment is just because I do not seek my own will, but the will of him who sent me, that is my Father. Wow, mga kapatid. Isa pa, last na verse, ito. As the living Father has sent me, I live because ako'y namumuhay dahil sa Ama. So he who eats me, yan yung pagkain, ano? Tingnan niyo mga kapatid yung pagkain. He who eats me, paano natin kainin si Kristo? By spending time. Hindi lang devotional ng 5-10 minutes. Walang relationship na magde-develop sa ilang minuto araw-araw. Spend time with the Lord. Kuminsan kakanta tayo ng Take Time to Be Holy, mga kapatid. Kaya lang mahaba yung sermon ni Brother Epi. Wala na tayong time. Kantahin na lang natin yung first and last stanza. Sabi ni Jesus, eat me. Yung mga kumakain ng mabilis, na-choke. Iinom ng tubig kahit hindi dapat uminom ng tubig during pagkain. Kasi nagmamadali. Eating is spending time with the Word, absorbing the Word. So, because of the Father, so he who eats me, he also will live because of me. Yung pagkain, yung pag-aral natin sa salita ng Diyos, doon tayo nabubuhay ng spiritual, naririnig natin yung counsel ng true witness. O mga kapatid, so dito, ito yung highway, return. Ano yung, ano natin, yung tinatawag ng Panginoon. Kasi wala tayo, sa ganang ating sarili, meron talaga tayong dead end. Yun yung dulo natin, kamatayan. Ayaw ni Lord yun. Kaya sabi ng Panginoon, repent, magre-repent ang Laodicea. Saan tayo magre-repent? Wala naman tayong ginawang masama. So we will repent from our own evaluation to Christ as the true witness, Christ's evaluation. We will repent, we will turn around from works of the law to the works of faith brought to us by the Holy Spirit that dwells in us. Ano? So from self-righteousness to Christ righteousness. Kaya sabi ni Pablo, what agreement has the temple of God with idols? Hindi pwede magsama yung dalawa eh. Righteousness by works and righteousness by faith. For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Nandyan yung buhay na ugnayan ng Diyos at ang kanyang bayan. Tayo bilang mga last generation, last church, Laodicean church. Kaya anong sabi ni Jesus? Jesus answered and said to them, if any man loves me, he will keep my word. Pag keep my word, yung pinag-aaralan natin at iniingatan natin, sinasakabuhayan natin by the grace of God through the indwelling of the Holy Spirit. And my Father will love him, and we, sino yung we? The Father, Jesus Christ, and Holy Spirit will come to him and make our abode, our dwelling, our tabernacle with him. So mga kapatid, sa gabing ito, by the grace of God, tinatawagan tayo ng true witness. The source of all things, the faithful, that we have to repent from our own evaluation to Christ's evaluation, from works of the law to the works of faith, because it is the Holy Spirit na siyang gumagawa sa atin ngayon, from self-righteousness, sa case ni Job, to Christ's righteousness. Alam niyo nangyari sa huling buhay na Job? Siya ay namuhay with full age, na lahat ng doble ng blessing ng Panginoon. Yan ang hinihintay ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang iglesia. So bukas lang kami pag-aralan natin na tayo ay nadaya. So inuna ko itong repent para makita natin ang ating problema, kung paano tayo bumili ng gamot ni Kristo. So bukas ng gabi, pag-aaralan natin ang Laodicean is deceived. Nadaya tayo. So dito tayo natatapos ngayong gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sana ang kanyang salita, i-consider natin, ipag-pray natin na meron tayong the most evilish sin we ever committed and committing is self-exaltation, self-righteousness, believing that we can save ourselves apart from the righteousness of Christ. But our hope is built
on nothing else, but only in Jesus' blood and His righteousness. God bless us all. Happy midweek, mga kapatid. Amen. 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 Amen.